Good morning guys! Andito na ulit ako sa aking SM kasi ah, marami pang nalalaglag na mangga, pero hindi na tayo pwedeng magbilad kasi mukhang hindi matutuyo ng maayos. Kaya ang gagawin na lang suka ng mangga. So ito, nabiyak-biyak ko na to mga guys, oh. Ganito lang ako mag-process nito. Hindi ko na binabalatan. Kinakahid ko na lang ng kutsara pagkakuha ng pisngi. Tapos yung balat, iniipon ko dyan. Kasi yung balat na yan ay papakain ko sa kalabaw. Yan. Ganyan lang guys ang aking pagpa-process. Yan. So, wala akong sinasayang dito sa mga produkto na nakukuha sa aking bakuran. So, pagkatapos natin kunin yung laman, ay tansyado ko na to na ito ay 5 kilo. Sa 5 kilo, basta umabot ko yung aking nagawang nakuhang laman, more or less 5 kilos yan. So, sa bawat 5 kilos, lalagyan ko ng 1 cup na brown sugar. Yan. Tapos, yung aking binlag na hinarvest nating suka kahapon, dito natin ilalagay ito. Pagkatapos nating imekos-mekos, hahaluin yan para ma-distribute yung brown sugar. Maaari, kung gusto nyo mas mabilis ang fermentation, durugin nyo siya. Dudurugin itong mga laman ng mangga na to. Pero pwede rin hindi. Pero kung gusto nyo mapabilis, yan, durugin nyo. Pwedeng lamutakin at saka ilalagay natin dito. Ang gagawin natin dyan, everyday halo. Hahaluin yan everyday. At syempre dapat secured yung hindi siya mapapasok ng anumang insekto. Ito ng mga aking pinagbalatan ay bibigay ko sa kalabaw kasi wala nang makaing damo. At itong bunot, ano, yung pisngi lang kinuha ko para mas madali ang proseso. Iniwan ko na yung bunot dyan. Hayaan mo na yung mga laman dyan na naiiwanan. Bahala naman na yung pato na kumain ito. So, after 7 days guys, tikman ninyong product ninyo. Pwede na sigurong pagsawsawan. Pero yung aking harvest kahapon, 1 year in the making. At napakasarap niya. So, yan guys. Kasi ako, ayoko nung may nasasayang na produkto dito sa aking bakuran. Kaya ganitong ginagawa ko. Lahat na lang, pinag-experimentuhan ko, sinusubukan ko kung paano sa i-preserve. So, yan. Ka-eksperimento, papanood sa ibang platform ng mga video. Ito na. Meron na tayong mga kapakipakinabang na produkto mula sa produkto ng aking mga prutas dito sa aking bakuran. So itong siguro mga bulaklak na yan kung magtutuloy, siguro pag hindi na nahinog yan, ang gagawin naman natin mango pickles. Request na naman ng aking Junaki sa Guam, gawa din kayo ng pickles daddy, sabi niya. So yung mga bubunga na yan, yung pang maya na yan, hindi na siguro mahinog ng maayos yan, gagawin ko na lang pickles. So pag-aaralan natin kung paano ang gumawa naman ng pickles. So meron tayong dried mangoes, meron tayong suka from mangoes, at later on pag-aaralan ko kung paano mag-pickle ng manibalang na mangga. Kasi napakarami pang bulaklak ng aking mga mangga rito. Pangatlong beses na yung bulaklak na yan. So, yan ang biyaya sa aking bakuran. So, ilalagay natin dito to.
para magkaroon ng fermentation. Dapat pala yung malaking sandok. So dito ang gamitin natin, di ba? Oh, ha! Utak sang katutak. Kaya ganun lang natin. Yan. Oh. Okay. So, dahil ito'y hindi pa ganong puno, baka dagdagan natin bukas. Pero hindi natin pupunuin ng punong-puno kasi namamaga siya, umaalsa. So baka tumapon lang. So siguro mga hanggang dyan na, bibigyan natin ng allowance yung pag-alsa ng ating materials. Okay guys, thank you for watching. Update ko kayo kung paano na nangyari dito sa ating sukang mangga na ginagawa. Thank you for watching.